Lahat tayo ay nakakakita ng mga motor na multo na nag-iipon ng alikabok sa isang sulok ng dealer. Ngunit saan sila napupunta kapag nawala sila? Ang katotohanan ay isang madilim na lihim na kinatatakutan ng mga nagbebenta na ibunyag. Pumunta kami sa likod ng mga eksena gamit ang mga nakatagong camera upang ilantad ang bitag ng financial credit. Ang mga brutal na auction kung saan ang mga pangarap sa dalawang gulong ay namamatay sa halagang sentimo. At ang mga desperadong pakana sa negosyo na ginagamit nila upang mabuhay. Ngayon, bukod doon, ibubunyag namin ang 5 na motorsiklo na nabubulok sa mga dealer sa sandaling ito at walang gustong bumili. Huwag kang bumili ng motor hanggang sa malaman mo ang katotohanang nagtatago sa likod ng sementeryo ng mga pangarap na hindi na ibenta. Tara na. Ang floor plan, kung paano talaga gumagana ang pagpopondo ng inventaryo at bakit hindi pagmamay-ari ng mga dealer ang mga motor na nakadisplay. Upang maunawaan kung bakit nagpapanit siyang isang nagbebenta sa tuwing nakakakita siya ng isang motor na nag-iipon ng alikabok sa sulok, kailangan muna nating maunawaan kung sino ang tunay na may-ari ng motor na yon. Ang karamihan sa mga nagmumotorsiklo ay pumapasok sa isang dealer at ipinagpapalagay na ang may-ari ng establishmento ay binili ang lahat ng mga motor na iyon ng cash, na ang mga ito ay pagmamay-ari niya at naghihintay lamang na may dumating at kumuha sa mga ito kapalit ng tubo. Wala nang mas lalayo pa sa katotohanan. Ang mga dealer ay hindi pagmamay-ari ang kanilang inventaryo. Inuupa nila ito. Mayroong sistemang pampinansyal na tinatawag na pagpopondo ng inventaryo na kilala sa sektor bilang floor planning o plan de planta. At ito ang makina na nagpapatakbo sa buong industriya ng sasakyan at motorsiklo. Isa rin itong ticking time bomb. Ganito ito gumagana. Isipin na ang isang dealer ay nag-order ng 50 na bagong motor sa manufacturer para sa season ng tagsibol. Hindi niya binabayaran ang mga ito gamit ang isang check. Ang nangyayari ay isang bangko. Karaniwan ay ang mismong finance company ng manufacturer o isang higanting nagpapautang tulad ng Wells Fargo ang nagbabayad sa pabrika para sa mga motor na yon. Natatanggap ng dealer ang mga unit, inilalagay ang mga ito sa showroom, at mula sa sandaling ngayon ay nagsisimulang magbayad ng interes sa upa sa bangko para sa bawat araw na ang bawat motor ay nasa kanyang pag-aari. Sa unang 60 o 90 na araw, ang manufacturer ay karaniwang mabait. Maaari nitong isubsidize ang mga interes na yon upang bigyan ang dealer ng pahinga. Isang panahon ng honeymoon upang maibenta ang mga motor ng walang pressure. Sa 3 buwan ngayon, ang dealer ay relax. Ang motor ay isang asset. Ito ay makintab. Kumakatawan ito sa potensyal na kita. Ngunit sa eksaktong sandali na ang orasan ay tumama sa day 91, ang lahat ay nagbabago. Natatapos ang subsidio, ang mga interes ay tumataas, at ang bangko ay nagsisimulang humingi ng mga rekorte. Ang isang rekorte ay isang obligadong bayad na inilalapat sa principal value ng motor. Ang dealer ay hindi lamang nagbabayad ng interes. Ngayon ay kailangan na niyang magsimulang ibalik ang pera na ibinayad ng bangko para sa motor. Ang perang ayon ay direktang nanggagaling sa kanyang cash flow mula sa kanyang operational budget. Bigla, ang motor na yon ay hindi na isang asset kundi naging isang parasito. Inuubos nito ang mga mapagkukunan. Sumasakop sa espasyo na maaring ilaan sa mga modelong mabilis ang ikot, nangangailangan ng insurance, nangangailangan ng mga battery maintainer, kailangang linisin ng mga staff ang alikabok nito. Ang isang motor na tumatagal ng 6 na buwan, 9 na buwan, o wag naman sana 1 na buong taon sa dealer, ay nagdadala sa negosyo sa pagbagsak. Ang pampinansyal na panik na ito ang nagdidikta sa bawat desisyon na ginagawa ng isang sales manager.
Kapag nakakita ka ng isang salesman na may mukha ng desperasyon sa katapusan ng buwan, hindi lamang siya sumusubok na makakuha ng komisyon. Sinusubukan niyang itigil ang pagdurugo ng isang lumang unit na pinapagalitan siya ng may-ari ng pwesto. At ito ang nagdadala sa atin sa unang diskarte. Ang diskwento ng desperasyon. Ang unang diskarte kapag ang bangko ay naghihigpit. Kapag ang bangko ay nagsimulang tumawag at ang mga interes ay nagpapatong-patong, ang dealer ay gumagamit ng pinakapangunahing tool na mayroon siya, ang diskwento. Nagsisimula silang bawasan ang presyo ng invoice. Tinatanggal ang mga gastos sa pagpapadala. Pinapatawad ang mga gastos sa paghahanda. Ginagawa ang lahat para lamang lumabas ang motor sa pintuan at tumigil na ang bangko sa pagtawag. Ngunit kung minsan, kahit ang pinaka-agresibong diskwento ay hindi sapat. Kung minsan, ang motor ay sadyang hindi nakakakuha ng anumang interes. At kapag nangyari yon, kailangang gumamit ng mas malikhaing mga diskarte. Ang laro ng mga kabibe. Ang palitan ng inventaryo sa pagitan ng mga dealer upang i-restart ang pampinansyal na orasan. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwan at hindi gaanong kilalang kasanayan ng pangkalahatang publiko. Ang mga dealer ay bihiram umiiral sa isang vacuum. Karaniwan silang bahagi ng mas malalaking grupo o nagpapanatili ng palakaibigang relasyon sa ibang mga dealer ng parehong brand. Ang ginagawa nila ay makipagpalitan ng inventaryo. Ganito ito gumagana. Isipin ng isang dealer sa Florida na may maraming sport bikes na walang gustong bumili dahil ang mga kalsada ay tuwid at patag. Ngunit kailangan niya ng mga cruiser dahil papalapit na ang Bike Week. Kasabay nito, ang isang dealer sa Ohio ay puno ng mga cruiser na hindi gumagalaw. Ngunit may mga customer na nagtatanong tungkol sa mga sport bike para sa circuit season. Nagtatawagan ng mga manager, nagkakasundo at isinasakay ang mga motor sa isang truck. Ipinagpapalit nila ang mga batang may problema. Bakit nila ginagawa ito? Hindi lamang upang balansihin ang inventaryo. Ito ay upang i-restart ang orasan. Ang psikolohiya ay gumaganap ng isang pangunahing papel. Kung ang isang lokal na customer ay bumibisita sa parehong dealer buwan-buwan at laging nakikita ang parehong maalikabok na motor sa parehong lugar, ang motor na iyon ay nagiging invisible. Ipinagpapalagay ng customer na may mali rito. Napapagod ang mga salesman sa pagkakita rito at tumitigil na silang subukang ibenta ito. Nagiging isa na lamang itong kasangkapan. Ngunit kapag ang parehong motor na iyon ay dumating sa isang dealer sa ibang estado, ito ay bagong inventaryo. Ang mga salesman doon ay hindi nabigo sa pagbebenta nito ng 50 na beses. Sila ay excited na magkaroon ng bago na ipakikita. Ang mga customer na pumapasok ay hindi pa ito nakikita noon. Kadarating lang namin ito, sabi ng salesman. At sa technical na paraan, hindi ito kasinungalingan. Kahit na ang motor ay tumagal na ng 1 na taon na nakaimbak sa isang warehouse sa Miami. Ito ay isang paraan ng paglilipat ng mga upuan sa deck ng Titanic. Sa pag-asang ang pagbabago ng hangin, isang bagong madla at isang bagong sales team ay makakahanap ng mamimili na hindi lumitaw sa kabilang panig ng bansa. Ang suntok. Ang pagbebenta sa sarili upang maabot ang mga bonus at kung paano nito ginagawang luma ang mga bagong motor nang hindi pa nakakatakbo ng isang metro. Kapag ang taon ay malapit ng matapos at ang mga manufacturer ay nag-aabang na magpakita ng maningning na mga numero ng benta sa kanilang mga shareholder, ang mga dealer ay gumagamit ng isang mas matinding diskarte. Tinatawag itong punching o suntok.
Inirerehistro ng dealer ang motor bilang sold, ngunit hindi sa isang tunay na customer. Ibinibenta niya ito sa kanyang sarili o sa isang ghost company na konektado sa dealer, o idinedeklara ito bilang demo unit o pautang para sa workshop. Sa paggawa nito, dalawang bagay ang nangyayari. Una, itinatala ng manufacturer ang isang benta sa kanyang mga libro, kaya masaya ito. Pangalawa, naabot ng dealer ang volume target at natatanggap ang kanyang bonus. Isang tseke na maaring sapat na malaki upang punan ng pagkalugi na mararanasan niya sa motor na yon. Ngunit mayroong isang huling laro. Sa sandaling mairehistro ang isang motor, nagsisimula ng tumakbo ang warranty. Ang motor ay technical na nagiging luma na sa mata ng manufacturer kahit na may 0 na kilometro sa odometer. Inililipat ito ng dealer mula sa bagong section patungo sa second hand. Bakit nila gagawin ito? Dahil sa mga panuntunan ng minimum advertised price. Ang mga manufacturer ay nagpapatupad ng mahigpit na panuntunan tungkol sa minimum na presyo kung saan maaring i-advertise ang isang bagong motor. Ayaw nilang mawala ng halaga ang brand. Ngunit para sa isang lumang motor, walang ganoong mga paghihigpit. Maaring i-advertise ng dealer ang motor na yon na $18,000 sa halagang $12,000 nang hindi pinagmumulta ng pabrika. Maari nilang ibaba ito sa minimum para lamang mapupuksa ito. Kung nakakita ka na sa internet ng isang motor ng kasalukuyang taon na may 5 na kilometro lamang na in-advertise bilang luma o demo na may malaking diskwento, nakakakita ka ng isang motor na nakatanggap ng isang suntok. Ito ay isang desperadong hakbang upang linisin ang mga account at itigil ang pagdurugo ng floor plan. Ang spiff, ang mga panloob na suhol sa mga salesman upang mailagay nila ang mga unit na may problema. Kapag ang diskwento ay hindi gumagana, kapag ang palitan ay hindi gumagana, kapag ang punching ay nagamit na, ang dealer ay may huling alas. I-motivate ang mga sales force. Ito ay tinatawag na spiff o espiga. Ito ay isang espesyal na cash bonus na direktang ibinibayad sa salesman para sa pagbebenta ng isang partikular na unit. Ang general manager ay pumapasok sa Sabado ng umaga sa sales meeting. Itinuturo ang maalikabok na motor sa sulok at nag-aanunsyo. $500 na cash para sa makakabenta ng motor na yon ngayon. Bigla, ang sales team ay may bagong prioridad. Itinitigil na nila ang pagpapakita sa mga customer ng mga motor na gusto nilang makita at nagsisimulang idirekta sila sa motor na may gantimpala. Naghahanap ka ba ng cruiser? Naiisa-alang-alang mo ba itong German? Mas mahusay ito kaysa sa isang Harley. Gusto mo ba ng naked? Tingnan mo ito. Special edition ito. Sila ay nagiging agresibo, mapilit. Kung naramdaman mo man na ang isang salesman ay labis na nagpipilit na kumbinsihin ka sa isang motor na hindi mo naman hiningi, malamang na mayroong spiff sa likod nito. Ang dealer ay handang isakripisyo ang bahagi ng kanyang margin upang bayaran ang salesman para lamang maalis ang pangpinansyal na responsibilidad na yon mula sa kanyang inventaryo. Ang mga ito ay panloob na suhol at nangyayari ang mga ito tuwing weekend sa mga dealer sa buong bansa. Ang pampinansyal na balangkas na ito ang nagdidikta kung aling mga motor ang nabubuhay at alin ang hinatulan na. Ngunit may mga partikular na modelo na dahil sa kanilang mga katangian ay nagiging mga permanenteng bihag. Ito ang 5 na motor na hindi kayang ipamigay ng mga dealer. Numero 5, BMW R 18. Dumating tayo sa unang biktima sa listahang ito. Isang motor na napromote bilang ang tunay na makina. Ang mamamatay ng Harley Davidson.
Ang pagtatangka ng Bavaria na agawin mula sa Milwaukee ang merkado ng mga American cruisers. Ang BMW R18 ay sa papel, isang gawa ng sining. Ang makina nito ay ang malaking boxer na 1,800 cubic centimeters na pinalalamig ng hangin at langis. Ang pinakamalaking ginawa ng BMW kailanman. 91 na horsepower at isang napakalaking torque na 117 foot-pounds na tumutulak sa iyo mula sa idling ng may kahangahangang mechanical na kinis. Ang aesthetic ay isang pahayag ng intensyon. Ang nakalantad na drive shaft na umiikot sa bukas na hangin. Ang malalim na chrome na parang salamin. Ang mga dekorasyong linya na ipininta gamit ang kamay sa tangke. Ang pakiramdam na inukit ang motor sa isang block ng German granite. Ang isang bagong R18 ay nagsisimula sa $18,000 para sa base model. Ngunit ang mga transcontinental touring version na may malalaking fairing at audio systems ay maaring lumampas sa $25,000. Inilalagay nito sa direktang kompetisyon sa Harley-Davidson Road King at Street Glide, dalawang heavyweight ng segment. Kaya, bakit ang kahangahangang engineering na ito ay nabubulok sa mga dealer mula California hanggang New York? Ang sagot ay kasing simple ng pagiging mapanira. Isa itong ergonomic disaster para sa madlang target nito. Ang katangiang nagpapakilala sa R18, ang malaking boxer engine na yon na ang mga cylinder ay lumalabas sa gilid, ay siya ring fatal na depekto nito. Ang mga cylinder na yon ay sumasakop sa eksaktong espasyo kung saan gustong ilagay ng isang cruiser rider ang kanyang mga binti. Hindi ka maaring mag-install ng forward controls sa isang R18. Nakulong ka sa isang intermediate foot peg position na nagpapangalay sa iyong mga balakang pagkalipas ng ilang sandali. Sa isang mahabang biyahe, hindi mo maiuunat ang iyong sarili. Hindi mo maigalaw ang iyong mga paa. Pinapanatili ka ng makina na hindi makakilos, na parang isang hindi maayos na pagkakalapat na upuan. Bukod dito, ito ay hindi kapanipaniwalang mabigat. Pinag-uusapan natin ang halos 800 pounds sa mga touring version. Ang paggalaw nito sa mababang bilis ay nangangailangan ng lakas at teknika na hindi lahat ay meron. Ngunit ang ugat ng problema ay mas malalim. Hindi alam ng R18 kung sino ang gusto nitong magustuhan. Ang typical na BMW rider ay naghahanap ng teknolohiya, performance sa kurbada, kakayahan sa paglalakbay. Bumibili sila ng GS o RT. Ang typical na cruiser rider ay naghahanap ng tunog, vibration, walang katapusang customization ng isang Harley o Indian. Ang R18 ay naiiwan sa gitna ng wala. Masyado itong malaki para sa mga mahilig sa sport bikes at masyadong kakaiba para sa mga mahilig sa tradisyonal na mga cruiser. Ang resulta ay isang napakagandang motor na hindi makahanap ng mamimili, isang hinatulan na mag-ipon ng alikabok sa mga sulok habang ang mga salesman ay nagbubuntong hininga tuwing dumating ang isang truck na may bagong unit. Numero 4. Suzuki Katana. Ang susunod na hinatulan ay isang motor na mukhang hindi ka panipaniwala sa mga larawan na nagpapa-inlove sa unang tingin sa mga expo, ngunit sistematikong tumatangging lumabas ng showroom. Pinag-uusapan natin ang Suzuki Katana. Nang muling buhay ng Suzuki ang maalamat na pangalang Katana, nayanig ang mundo ng motor. Ang orihinal na disenyo mula noong years 80 ay iconic, isang piraso ng industrial design na nilagdaan ng target design. At ang bagong bersyon ay perpektong nakuha ang aesthetic na yon ng matalim na samurai sword. Mukhang mabilis ito kahit nakatigil, kasamang mga matutulis na linya at ang agresibong harapan na hindi mapapansin. Ang mga specification ay hindi matatanggihan. Ginagamit nito ang makina ng GSX-S1000
Ang maalamat na K5, isang 4-cylinder inline na 1,000 cubic centimeters na naghahatid ng humigit kumulang 150 na horsepower. Isa itong makina na sumisigaw, na mabilis tumaas ang revolusyon at may tunog na nagpapatindig ng balahibo. Mayroon itong traction control, ABS, Brembo brakes at disenteng electronics. Ang presyo ay nasa $13,800. Competitive para sa inaalok nito. Kaya anong problema? Bakit ang mga katana ay nagpapatong-patong sa mga dealer habang ang mga naked bike ng kompetisyon ay mabilis na nauubos? Ang fatal na depekto ay nasa fuel tank. Upang makuha ang disenyo na napakatalim, napaka-stylized, ang Suzuki ay naglagay ng tangke na 3.2 gallons lamang. Napakaliit nito. Sa isang motor na 1,000 kubikong sentimetro, na dahil sa karakter nito ay nag-aanyayang gumirit, ang kapasidad na yon ay isang masamang biro. Ang tunay na range ay barely 100 na milya bago bumukas ang reserve light. 100 na milya. Ibig sabihin nito ay tumitigil ka sa mga gasolinahan bawat 1.5 na oras, 2 na oras sa pinakamahaba. Para sa isang motor na maaring maging isang mahusay na kasama sa paglalakbay, na may lakas at mekanika upang kumain ng mga kilometro, ang limitasyong yon ang pumapatay dito. Ang mga riders na naghahanap ng isang high displacement naked ay gustong mag-enjoy, hindi yung palaging tumitingin sa karayom ng gasolina. Ang katana ay isang motor para uminom ng kape at bumalik, hindi para gamitin ng husto sa isang kalsadang maraming kurbada. At ang hindi pagkakatugma sa pagitan ng imahe nito bilang isang mandirigma at ang range nito na parang scooter ang humahatol dito sa pag-iisa sa mga showroom. Numero 3. Livewire S, Dalawa Del Mar. Ang ikatlong hinatulan ay isang motor na kumakatawan sa hinaharap o hindi bababa sa iyon ang sinabi sa atin. Ang Livewire, ang brand na galing sa Harley-Davidson, ay ipinanganak na may misyon na maging moderno, vanguardist, at urban na sagot sa problema ng electric mobility sa dalawang gulong. Ang S2 Del Mar, ang motor na hihila sa masa. Hindi ito nagkakahalaga ng $40,000 tulad ng orihinal na Livewire, kundi ipinagpalagay na mas madaling makuha. Sa papel, ang mga specification ay talagang kaakit-akit. 84 na horsepower at isang kahangahangang torque na 194 foot-pounds. Dahil ito ay electric, ang torque na yon ay available mula sa 0 na revolusyon na nangangahulugang sumasabog ito na parang missile. Bumibilis ito mula 0 hanggang 60 sa 3 na segundo eksakto. Tumitimbang ito ng 436 pounds, isang manageable na numero. At ang disenyo ay kakaiba, na may istilong flat tracker na napaka-cool. Ang presyo ng benta ay $15,500, na hindi mura, ngunit hindi rin katulad ng sa unang henerasyon. Kaya, bakit tinatawag na itong electric ghost? Bakit ang mga dealer ay nag-aalis na ng mga charging station para makatipid sa kuryente? Ang sagot ay isang nakamamatay na kombinasyon ng anxiety sa range at presyo. Ang range sa lungsod ay 113 na milya, na tila sapat na para pumasok sa trabaho at bumalik. Ngunit ang range sa kalsada sa bilis na 55 na milya bawat oras ay bumabagsak sa 70 na milya lamang. At magpakatotoo tayo, sino ang magpapatakbo ng 55 sa isang American highway? Sa totoong bilis na 75 o 80 na milya bawat oras, ang battery na yon ay mas mabilis maubos kaysa sa ice cube sa disyerto. Maaring meron kang 40 o 50 na milya ng masayang pagmamaneho bago ka pilitin ng anxiety na maghanap ng saksakan. Ang mga dealer
ay napilitang mamuhunan sa mamahaling fast charging stations upang maibenta ang mga motor na ito. Mga pamumuhunan na umaabot sa $10,000. Ngayon, ang mga istasyong iyon ay nandoon lang, hindi ginagamit. Habang ang mga motor ay nananatiling nakahilera na may battery na 100%, nag-iipon ng alikabok. Ang mga unang adoptante, ang mga mahilig sa teknolohiya na laging gusto ang pinakabago, ay nakabili na ng kanila at nakaalis na. Ang karaniwang rider ay hindi interesado. Ayaw niyang mag-alala kung makakarating ba siya o hindi sa susunod na bayan. At ang masama ay sa bawat buwan na lumilipas, ang teknolohiya ng battery ay umuunlad. Iniiwan ang S2 Del Mar na mas lalong obsolete, mas hindi kaakit-akit. Ito ay isang asset na mas mabilis bumaba ang halaga kaysa sa anumang ibang motor sa dealer. Isang pampinansyal na black hole. Ngunit may mas malalim na dahilan kung bakit ang S2 Del Mar ay nabubulok sa mga dealer. At ito ay may kinalaman sa pagkakakilanlan. Ang mga bumibili ng Harley Davidson ay bumibili ng heritage, bumibili ng ingay, bumibili ng ritual ng weekend. Ang Livewire, bilang isang electric, ay hindi nag-aalok ng anuman doon. Ito ay tahimik, malinis, moderno, pero hindi ito isang Harley. At ang mga bumibili ng electric motorcycles, sa kabilang banda, ay tumitingin sa Livewire at nakikita ang isang brand na may combustion DNA na sinusubukang magmukhang moderno. Ngunit may presyong mas mataas kaysa sa mas espesyalistang mga kakumpetensya tulad ng Zero o Energica. Ang S2 Del Mar ay hindi talaga nagkakasya sa kahit saan. Masyado itong mahal para sa tagalungsod na naghahanap ng electric scooter, masyadong radikal para sa tradisyonal na rider, at masyadong limitado sa range para sa gustong maglakbay. Ito ay isang motor na lumulutang sa isang commercial limbo kung saan napakahirap makatakas. At habang nangyayari ito, ang mga battery ay nasisira, ang teknolohiya ay umuunlad, at ang diskwento na kailangan para maibenta ito ay lumalaki sa bawat buwan na lumilipas. Número 2. Honda XL 750 Transalp, bersyong USA. Minsan, ang isang motor ay nabibigo hindi dahil masama ito, kundi dahil hindi ito angkop sa mga partikular na pangangailangan ng merkado kung saan ito ibinebenta. Ito ang kaso ng Honda XL 750 Transalp, isang motor na maalamat sa Europe kung saan ang mga kalsada ay makipot at ang mga kurbada ay walang katapusan. Ngunit sa United States ay nag-iipon ng alikabok sa mga dealer. Ibinalik ng Honda ang pangalang Transalp upang makipagkumpetensya sa Yamaha Tenere 700 at Suzuki V-Strom 800DE sa segment ng middleweight adventurers, isang kategorya na kasalukuyang lumalaki. Ang mga specification ay matibay. Ang makina ay isang parallel twin na 755 cubic centimeters na naghahatid ng 83 na horsepower. Ito ay maliksi, masaya, may electronics, driving modes, at ang walang hanggang reliability ng Honda. Ang presyo ay kaakit-akit, $9,999. Mas mura ito kaysa sa kompetisyon. Kaya, bakit hindi ito nabebenta? Dahil ang Honda, sa strategy nito na bawasan ang mga gastos para sa American version, ay nagtanggal ng mga pangunahing kagamitan at agad itong napansin ng mga American riders. Una, may kasama itong mga gulong na may tube na nakakabit sa spoke wheels. Sa 2026, ang adventure rider ay gusto ng tubeless tires. Dahil kung mabutas ka sa gitna ng wala, ang pag-aayos ng isang tube ay isang nightmare.
Ang V-Strom 800DE ay may tube rin, ngunit may mas magandang suspension. Ang Tenere ay may tube rin, ngunit may legion ng fans at mas mataas na off-road performance. Pangalawa, at ito ay hindi mapapatawad, wala itong cruise control. Para sa isang motor na tinatawag na Transalp, na idinisenyo upang tumawid sa Alps, upang gumawa ng malalayong distansya, ang hindi pagsasama ng cruise control sa isang motor na may electronic throttle ay isang mortal na kasalanan. Ang mga Amerikano ay bumibiyahe ng hundreds na milya ng tuwid na interstate upang makarating sa mga trail. Kung walang cruise control, ang biyaheng yon ay nagiging isang pahirap. Ang Transalp ay isang mahusay na motor, ngunit dumating sa American market na pilay na may isang kamay na nakatali sa likod at napagtanto ito ng mga mamimili. Numero 1. Kawasaki Eliminator. At dumating tayo sa numero 1, ang motor na nangungguna sa listahang ito ng mga hinatulan. Hindi ito isang ergonomic disaster tulad ng R18. Wala itong problema sa range tulad ng Katana. Hindi ito nagdurusa sa technological anxiety tulad ng Livewire. At hindi rin ito kulang sa mga pangunahing kagamitan tulad ng Transalp. Ang Kawasaki Eliminator ay biktima ng isang bagay na mas banayad at mas mapanira. Biktima ito ng sarili nitong mediocrity. Hindi ito masama, hindi ito pangit, hindi ito mahal. Ito ay sadyang malilimutin. Muling binuhay ng Kawasaki ang sikat na pangalang Eliminator upang makipagkumpitensya sa lumalagong merkado ng entry-level cruisers. Gusto nila ng bahagi ng pie na kinakain ng Honda Rebel, 500 sa loob ng maraming taon. Ang mga specification ay disenteng-disente. Ginagamit nito ang parallel twin engine na 451 cubic centimeters na hango sa Ninja 400, ngunit may mas mahabang stroke upang makakuha ng mas maraming torque. Mga 45 na horsepower na okay naman. Ang seat height ay napakababa, 28 na pulgada, na ginagawa itong accessible para sa mga piloto ng anumang tangkad. Ang panimulang presyo ay $6,649. Competitive. May oron itong modern cruiser aesthetic, mababa at mahaba. Kaya, ano ang problema? Na ito ay invisible. Sinusubukan nitong makipagkumpitensya sa Honda Rebel 500 na isang ganap na icon. Ang Rebel ay may malaking aftermarket, isang napatunayang reputasyon sa loob ng maraming taon, at isang natatanging estilo na ginagawa itong hindi mapagkakamalan. Ang Eliminator, sa kabilang banda, ay may generic na hitsura, na tila idinisenyo ng isang committee na gustong siguraduhin na wala silang masasagasaan. Hindi ito nagbubunsod ng passion. Hindi ito nagigising ng pagnanasa. Sinasabi ng mga salesman na ang mga tao ay umuupo dito. Nakikita itong komportable. Walang nakikitang depekto. At pagkatapos ay aalis sila at bibili ng ibang bagay. Maaaring isang Rebel o isang gamit na Harley Sportster o anumang motor na may personalidad. Ang Eliminator ay ang motor na sumasagot sa isang tanong na walang nagtanong. Ito ay ganap na sapat, ngunit ganap na boring. At sa mundo ng mga motorsiklo, kung saan ang emosyon at passion ang lahat, ang kawalan ng personalidad ay isang hatol ng kamatayan. Ito ang reyna ng mga hinatulan, ang hinding-hindi makakahanap ng tahanan dahil walang sinumang mai-inlove dito.
Mula sa pampinansyal na pasanin ng floor plan hanggang sa huling hantungan sa malalamig na wholesale auction, ang biyahe ng isang hindi na ibentang motor ay isang tunay na nightmare. Nakita natin kung paano ang German engineering ay natitisod sa ergonomics. Kung paano ang disenyo ay maaring pumatay sa functionality. Kung paano ang teknolohiya ay nagiging obsolete bago maibenta. Kung paano ang pagtitipid sa gastos ay sumasakal sa isang mahusay na proyekto. At kung paano ang kawalan ng personalidad ay humahatol sa ganap na pagkalimot. Sa susunod na makakita ka ng maalikabok na motor na iyon sa sulok ng dealer na may kupas na tag at patay na battery, tandaan, hindi lamang ito isang motorsiklo. Ito ay isang pampinansyal na bihag na naghihintay na mailigtas.